Based on biology, alam nyo ba na ang mga babae are hardwired to operate accordingly sa kanilang mga emotions? Yes, ang mga babae is an emotional creatures. So, paano na lang kaya kung yung mga babae is, nagloko or nakahanap ng mga second partner, kung sabihin natin? No, hindi sila basta-basta mag-give up o hindi nila basta-basta ibibigay yan. Lalo-lalo na kung yung babae is meron ka partner, hindi nila basta-basta ibibigay yung sarili nila sa bagong tao, lalong-lalo na committed sila. But there is a reason why, lalong-lalo na sa sex. Hindi makikipag-sex ang isang babae kapag hindi ito based sa emotions niya. So, if you wanna know kung yung girlfriend mo is nag-cheat or nagloloko na sa'yo, check this one out for these signs. Number 1 na makikita mo, para to sa mga lalaki number 1, tignan mo yung cellphone niya kung meron na siyang bagong texting partner. Take note, bagong texting partner. Kasi, mostly lalong-lalo na pag wala, nung magkakasama pa kayo, wala siyang masyadong nakaka-chat. Alam mo yung hindi siya masyadong palaging hands-on sa cellphone niya. Tapos biglaan na lang, all of a sudden, yun, isang pitik ng palagi na lang busy. Pero don't get me wrong here, don't get me wrong. Minsan meron siya mga ka-workmate na magte-text sa kanya several times, 2 to 3 times na magbibip yung cellphone niya, yung ganon. Pero pag napansin nun na parang mas dumadami na yung oras niya sa cellphone niya, panay may dumadating na message niya, at may na-mention siya na bagong, uy, kachat ko si ito, lalaki. Pag napansin mo na palagi na niya kausap yon, mag-isip-isip ka na, boy, baka nagloloko na yung jowa mo. Number 2, yung biglaan mo na lang hindi mo siya marireach. Kung tatawagan mo siya, hindi niya nasasagot yung tawag mo, at yung mga idadahilan niya is, babe, I'm sorry, hindi ako nakapag-charge. Babe, I'm sorry, walang signal dito. Which is, hindi naman totoo. Kung natatawagan mo siya dati, tapos nakokontak mo naman siya dati, especially kung meron kayong oras talaga ng tawagan, tapos hindi mo na siya marireach sa ganong oras consistently, don't get me wrong again, pag nangyari lang yan once or twice, maybe, oo, tama yung reason niya na yun, pero kung consistently na nangyayari, halos araw-araw na nangyayari na yan, na parang may nagnanakaw na ng oras nyo, parang may nagkukonsume na ng oras niya, oh my God, sigurado ako. Or maybe, I'm not sure. Pero, mostly maybe 60% nagloloko na yung jowa mo. And up next, yung suddenly, bigla na lang siya nagbibigay ng effort niya sa mga outside appearance niya. Sa pananamit niya, sa pagme-makeup niya. Yung, ikaw, alam mo yan as a lalaki, di ba? Alam mo yan as a lalaki na nasanay ka na ganyan tingnan yung jowa mo. Nasanay ka na ganyan manamit yung jowa mo pag aalis kayo. Pero, pag tumagal-tagal kayo, and then biglaan na lang na gano'n, biglaan na lang na nag-e-effort na siya bigla sa appearance niya. Tapos, todo makeup na siya, todo pa sexy na. Pero don't get me wrong, baka malay mo para sa sarili niya yon. Pero bakit all of a sudden, ginawa niya na lang yun? After all of these years na magkasama kayo. Tapos biglaan na lang na naka-makeup siya, todo makeup siya, todo postura siya, tapos bigla na lang siyang lalabas. Babe, makikipag-anuhan mo na ako sa mga friends ko sa labas, ha? Tapos, ayun, ipasok natin yung number 2 na biglang hindi mo na lang siya marireach pag hindi mo siya makokontak. Tapos, bihis na bihis siya. Alala mo yung number 2, di ba? Oh my God, mag-isip-isip ka na, boy. I-check mo yung jowa mo. Magtanong ka ng questions. Communication is always the biggest answer to all of your questions. Kaya, i-communicate mo yung jowa mo, magtanong ka, there is nothing wrong with that one. And up next is nagkakaroon na siya ng hobbies na dati ayaw naman niya yung mga hobbies na yun. Let's say, nagugulat ka na lang yung girlfriend mo. Ayaw naman niya ng basketball dati, pero bigla na lang siya nanonood ng basketball. Oh, let's say football sa Pilipinas, soccer. Soccer is one of the hindi masyadong trend sa atin. Tapos bigla mo na lang makikita na, uy, ang hilig na ng girlfriend ko sa sa panunood ng soccer, or bigla all of a sudden
alam mo kung bakit kasi, ayan, pag may bago kasing tao sa buhay nila, lalo-lalo na hindi naman connected sa'yo yung bagong hobbies niya na nagugustuhan, mag-isip-isip ka na kasi nai-influence yung may bagong nag-i-influence siya sa jowa mo. Kaya nagugustuhan niya yung mga hobbies na yun, lalo-lalo na sa sports, sa music. Kung may mga pinapakinggan siyang music na hindi naman dikit sa genre mo, no? Again, try to ask some questions to your girl. You know, have a heart-to-heart talk sa kanya. And last but not the least is yung inaaway ka niya for no reason. Oh my God, that is the bullshitest thing that I ever experienced in my whole life. Ako, na-experience ko to na inaaway ako for no reason. Yung bigla na lang mag-open up ng kung ano-ano sa akin. Wala namang kasense, di ba? Wala namang kasense. Kasi siguro, maybe, let's go to the wishful thinking right here. Kasi siguro kung bago pa lang sila ng kalaguyo niya, alam mo, yung kabit niya, syempre, nasa honeymoon phase pa lang sila ng dumadating yung mga comparison na, syempre, compare ka niya kung ano yung nagagawa ng bagong kalaguyo niya sa'yo. Syempre, aawayin ka niyan, magmumukha kang masamang tao sa kanya kasi nasa honeymoon phase pa lang sila ng kalaguyo niya. Yung, alam mo naman yan yung feeling niya kung bago pa lang kayo ng karelasyon nyo, di ba? Puro mga batuhan ng I love you niyan, ganun din yung nangyayari. Kaya, kung usually inaaway ka na ng partner mo, for no reason, ginagawa mo naman lahat ng trabaho mo, yung responsibilities mo sa kanya, but nag-end up na inaaway ka pa rin niya, it only means na siguro, bago pa lang sila ng kalaguyo niya, nasa honeymoon phase pa lang sila, naglalabing-labing pa yung dalawang yan kasi bago pa lang. And siguro may pinapakitang maganda yung bago niyang lalaki kesa sa pinapakita mo, kaya nauuwi sa away. Tapos, ito pa yung isa, pag nanonotice mo, kinukumpara ka, kung kahit kani-kanino na lang, boy, mag-isip-isip ka na. So, gagawa rin tayo ng videos nito, Gagawa rin tayo ng videos about, para patas naman tayo, gagawa tayo ng video na paano malalaman kung nagloloko na yung lalaki. So, para mapanood mo yung susunod na video na yan, mag-subscribe ka muna sa channel ko at i-like mo tong video na to. At yes, gagawa tayo ng maraming videos about dito. So, once again, ako nga po pala si Yuli Junior, ang silaw ng ring light ko, kaya pa ganyan-ganyan ako. So, see you again to my next video. I love you all, guys. At kita-kits!